Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Pag-uusapan natin itong katatapos lang na laro, itong breaking news kung saan is natalo po yung koponan ng Team Alas dito sa koponan ng Team Vietnam. Ating pag-uusapan rin itong absence ni Jem Magalansa. Ano ba talaga yung reason bakit wala si Jem Magalansa at ano ba yung naging dahilan at naging rason bakit natalo yung ating koponan dito sa Team Vietnam. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue. So mga kapolitika, officially ay natalo po yung ating koponan na Team Alas dito sa koponan ng Team Vietnam in 4 sets. 23-25, 25-20, 22-25 at 21-25 po yung naging official score. Pabor po yan sa Team Vietnam at sinasabi nga natin doon kahapon kasi nagkaroon rin tayo ng vlog dito patungkol sa laban ng Team Alas dito sa ginaganap na CV League. At ang sabi natin mga kapolitika ay manalo or matalo man yung ating Team Alas ay all throughout pa rin yung ating support dito sa Team Alas. Pero personally ay pinanood ko rin yung match hanggang sa matapos. At actually ako ay nadismaya at nasayangan rin talaga ako sa puntos na pinaulan ni Alyssa Solomon kasi siya talaga yung naging highlight dito sa Team Alas. Okay, so ating pag-uusapan din yung absence ni Jem Magalansa kasi maraming ang tatanong sa mga comment section kung sino yung mga nanood sa inyo ng live ay marami ang tatanong saan daw itong si Jem Magalansa at sila Toots Carlos. Okay, so marami rin ang hinayang bakit hindi na naman nakapaglaro itong si Jem Magalansa. Okay, but dito muna tayo sa naging laro ng Team Alas. Actually, kaya nating talunin itong Team Vietnam mga kapolitika, especially dito sa set 1 kasi mahirap nga mag-adjust dito sa most especially na itong Team Alas ay nagpaulan ng maraming error dito sa set 1. Yung 23-25 ay tayo sana yung lamang kung hindi lang nagpaulan ng service error itong ating mga players. Maybe nag-adjust pa sila kasi kakasimula pa nga lang nung laro, but kayang-kaya talaga nating talunin itong Team Vietnam sa set 1. Actually ang napanghinayangan talaga ako dito sa set 1 at sa set 3. Kasi sa set 3 mga kapolitika ay 4 yung lamang natin pero nakaya po tayong habulin ng Team Vietnam dahil rin dito sa mga errors natin. At sa set 2 kasi 25-20 nanalo tayo dito sa set 2 ay highlight rin dito itong si Alyssa Solomon na kung saan ay walang solusyon itong although nabablock siya but very seldom yung pag-block ng Vietnam dito kay Alyssa Solomon. Most of the time is nakakalusot talaga yung bola or nagagawa ng paraan ni Alyssa Solomon na kung saan is ito yung sinasabi natin na sobrang dami nating matatangkad na players na pwede natin gamitin uli dito sa mga international events kasi nakikita natin na meron naman talagang improvement rin ng yung ating koponan dito sa nagaganap ngayon na CV League. Base doon sa aking obserbasyon mga kapolitika ay sobrang laki po ng improvement ng ating koponan. So nakakatulong rin talaga yung paglaro natin doon sa Japan. So nakatulong po yun base sa observation at the same time yung observation rin ng mga netizen dito sa mga comment section. So itong 21-25 isa naghahabulan tayo, minsan dalawa yung lamang ng Pilipinas tapos nahabol tayo ng Team Vietnam. So yun po ang naging laro dito sa set 4, but dito talaga sa set 3 ay sobrang nakakapanghinayang kung saan is 4 na sana yung naging lamang ng ating bansa ay nahabol po tayo ng Vietnam. But ganun mga kapolitika, ang sinasabi nga natin doon kahapon is di tayo masyadong nag-expect ng malaki dito sa maging laro ng Team Alas. Kumbaga manalo or matalo is all throughout pa rin yung ating support at sinasabi nga natin kung matalo man yung ating Team Alas ay okay lang kasi hindi naman tayo nag-expect na mananalo yung ating koponan. Ang sinasabi nga doon sa mga comment section ay ngayong year lang daw binuo itong ating Team Alas. Kumbaga it's a part of the process na kailangan dumaan din tayo kasi nakita natin doon na kinabahan rin itong Vietnam at itong coach. Akala ko nga matatalo natin yung Vietnam dahil doon sa mga makapal na lamang ng ating bansa, but again
again is it's a part of the process na step by step yung yung maging proseso ng ating improvement dito sa ating national team. Okay, but nakikita ko talaga na maganda yung future basta maalagaan lang itong ating national team, mga kapolitika. No, dito naman tayo sa sa side ni Gemma Galanza, kasi sobrang dami nga doon ang naghahanap sa mga comment section saan na daw itong si Gemma Galanza, kasi hinahanap siya ng mga supporters niya at bakit daw hindi pinalaro. Actually, marami nga rin ang nanghinayang bakit yung ibang mga players is hindi daw pinalaro ng De Brito. Okay, it's part of strategy, mga kapolitika, kasi meron pa tayong mga kalaban na Thailand at Indonesia. So yun dapat ay isa rin sa mga paghandaan ng ating kupunan. Sa Indonesia medyo may chance tayo, but dito sa Thailand ewan ko lang, depende na din yun sa maging strategy. Okay, so dito sa kay Gemma Galanza, actually base sa ating nakalap na impormasyon is meron daw injury na naman itong si Gemma Galanza, kung kaya wala rin itong si Toots Carlos. At actually meron ring aside doon sa injury ay meron ring nagsasabi na isinakripisyo daw ni De Brito itong player na si Gemma Galanza, kasi 14 lang daw yung kukunin. At parang sobra daw itong si Gemma Galanza, siguro dahil sa sinasabing injure, kaya hindi lang siya sinali dito sa 14 na players ng Team Alas, kasi nga parang excess na itong si Gemma Galanza, kasi obviously hindi naman siya makakalaro dahil dito sa injury, so hindi na lang siya sinali dito sa top 14. So yun po ang naging reason bakit wala itong si Gemma Galanza, kasi sobrang daming nang naghahanap nga dito sa comment section saan na daw itong si Gemma Galanza at bakit hindi siya pinalaro, kasi malawak nga itong fanbase ni Gemma Galanza. So at inaabangan din talaga yung paglaro dito ng Creamline key player, kasi sayang din na wala siya doon sa kanyang kupunan sa club team, and wala rin siya dito sa Team Alas, so kumbaga useless. Okay, so mga kapolitika, yun lamang ating short na opinion. Binigyan lang natin ko kayo ng update dito sa nagaganap na CV League, at wag naman tayo sana mawala ng pag-asa, kasi mayroon pa namang susunod na mga games ang Team Alas, at yun ang ating aabangan. Okay, so mga kapolitika, ano sa tingin nyo ang naging laro ngayon ng Team Alas dito sa nangyayari na CV League, at ano ang yung masasabi na isinakripisyo daw ni Coach Rory De Brito itong si Gemma Galanza? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para lagi tayong updated sa ating mga latest issue.